Na po? If He can carry the weight of the world upon His shoulder, na po? Gaano na lang yung problema mo? Ha? Kaya niya yung bigat ng buong sanglibutan, tapos ikaw, problemado ka sa problema mo. Purihin po ang Panginoon. Now, may mapagkain na tayo dyan. Medyo mahaba-haba mensahe ko. Gusto kong bigyan ng liwanag yung tinalakay ditong binasa nating responsive reading. Kasi maraming hindi nakakaunawa kung ano ito. Ha? Maraming nagpe-preach nito na taliwas. Ano po? At binabalik nila sa una. Yung bahagi ng katotohanan. Okay? Tayo po'y dumako muna sa pananalangin. Amang banal, purihin ka Diyos, salamat po muli sa yugto ng iyong gawain sa araw pong ito. Narito na po kami, Panginoon, na nakahain, O Diyos, ang iyong banal na salita. Pagpalain mo po, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Na makita namin, Panginoon, ang katotohanan na sa bagay pong ito, Diyos, hindi po kami magkaroon ng haka-haka, magkaroon ng sariling pagkaunawa, kundi Diyos nagmumula sa ang katotohanan mula sa iyo. Bless mo ang bawat sa amin, gayon din ang ibang kapatid na darating. Purihin ka, Panginoon. Tinataas namin lahat ng ito sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Mga minamahal, kung inyo pong mapapansin, nasa huling araw na po tayo ngayon, no po, lahat ng mga kaganapan sa ating paligid, no po, tulong-tulong na yan, mapakalamidad, mapapangyayari, na po, lahat-lahat ng mga kaganapan. Ang ating panahon, no po, kung inyong maalala, ano ba yung ating tema noong nakaraang linggo? Ano ba yung ating tema noong nakaraang linggo? Sino nakaalala ang tema natin nakaraang linggo? Ana. Christ above all. Di po ba? Christ above all. Pumapasok ngayon yung bahagi ng mga corruptions. Katulad sa ating gobyerno. Terrible. Pero hanggang ngayon, wala pang napaparusahan. Corruptions. Maging sa bahagi ng mga churches. Ano po? Andyan po yung mga bahagi ng tinatawag na corruptions. Ngayon, makikita nyo, lahat inililift up ang bahagi ng relihiyon na kanilang kinalalagyan. Diba? Proud to be. See? Sino itinataas doon? Proud to be, proud to be. Proud to be RCC, proud to be MCGI, proud to be INC. See? Tinataas nila yung kanilang bahagi ng kanilang relihiyon. Pero wala nagsabi na proud to be a son of God. Di ba? Proud to be a real Christian. Proud to be born again. Wala eh. Puro relihiyon. See? Yan. Kaya nakapokus ang bawat isa sa maraming bagay, rekado na nagaganap na sa bawat pananambahan. Hindi pa tayo nagsisimula eh. Diba? Kaya makikita mo dyan, may mga churches na almost ang oras nila nauubos sa praise and worship na lahat puro, no? Lahat, karimbang lahat, andyan. Makikita mo rin ngayon, yung mga bawat iglesia na bawat makikita mo, andun yung tinatawag na cast. See? Healing. Andyan yung tinatawag na slaying. Andyan yung sigawan, andyan yung tumbling, andyan lahat, yung tumbahan lahat, andyan yung mga, kung ano-ano na, may umiiyak lahat-lahat. Doon, nauubos ang oras na mga bahagi ng ananambahan. Na kung saan, kukunti yung katotohanan ng salita ng Diyos. See? Yun lang inantay nila.
Pero hindi lahat na bumabagsak, ligtas. Hindi lahat ng gumaganap, naging doon sa mga bahagi niya, nakakatiyak sila sa kanilang kalagayan. Naalala niyo minsan, may napanood ako kagwapong lalaki, preacher siya. Bata pa siya kagwapo. Ano niya yung ninilihan siya, dalaga. Pag sabi nung babae, tinatanggal niya yung kamay nung naglilihan sa kanya. Pero pinipilit niyang bumagsak. Gusto niyang bumagsak, no? Kaya ang ginagawa niya, mga tricks, no? Ginagawa niya, pag gumanya yung babae, napanood niyo yun? Sino nakapanood nun? Ha? Nasaan yung power ng Holy Spirit kapag kaganyan? Nawala na. Inaasa niya sa sarili niya. Yun po yung nagiging ano po ron. Ano po? Kung maalala nyo, ang sabi ng Matthew chapter 7, Matthew 7, palangga, wala dyan, pero kung kaya mo kunin, sige. Matthew 7, verse 21 to 23. Ang sabi dyan? Marami magsasabi na sa araw na yun, sabi dyan, hindi ba kami nag-prophesize sa iyong pangalan? Hindi ba kami, ayan, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay mapasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipagpula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng aming mga gawang makapangyarihan. See? Sa pangalan mo lahat. Pero ano sabi ng Panginoon? Verse 23, hindi ko kayo mga nakikilala. At kung magkagayoy, pahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng katampalasanan, lawlessness. Ano po? Kaya marami po dyan. Okay? Hindi lahat. Ano po? Kaya ito po yung practice po sa salukuyan. Ano po? Now, dako po tayo sa ating tema. Heaven's requirement. Ang sabi ng John chapter 3, verse 3 hanggang 5, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, malibang ang tao'y panganak na muli, Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi na niya makikita ang paghari ng Diyos. Paano may panganganak ni pang muli ang isang tao kung matanda na siya? Baka pasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak na muli? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. See? Yan po yung sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po ang iisip at nagpapaliwag na tubig na ito ay sa kapanganakan. Narinig ko na ito yung aking kapwa pastor. No? Nagtuturo siya. Maging sa bahagi sa sinusulat sa blackboard. Ayaw ko lang na nahiyain siya. Sabi niya, ang tubig na tinutukoy diyan, tubig sa kapanganakan. Kambal tubig. Sabi niya ganyan. Hindi na po pwedeng kambal tubig kasi dumaan na tayo sa prosesong yon. May pinanganak tayo nung unang kapanganakan, kambal tubig yan.
Di ba? Pagputok ng panubigan, ang tawag doon, kasunod na yun, bata. See? Kambal tubig yun. Ngayon, ang pinag-uusapan ngayon, proseso ng ikalawang kapanganakan. Requirement. Ayan, ang sabi diyan, sa kalawang kapanganakan. So, hindi na pwede yung tubig na katulad ng unang kapanganakan. Iba ng klaseng tubig. Yan ang tutuklasin natin. Na po, marami po ang hindi nakakaunawa niyan. Ang iba, sabi nila, tubig. Ano po? Yan ang ano po nila. Pero, tingnan po natin sa banal na kasulatan. Ano po? Ang sabi diyan, now, na-experience na po natin yung unang kapanganakan. Kaya kailangan natin yung ikalawang kapanganakan. Kasama na sa unang kapanganakan yung tubig na tinutukoy diyan. Ano po? Now, naalala ko minsan, nung dumating dito yung mga LTO, no? Karon siya, conduct sila ng pagbabago, licensing, no? Renewal of driver's license, at pagkatapos yung mga mag-a-apply. So, nag-apply din ako, mga year 2015. No? Apply din ako, nagbayad na ako ng ng health, medical. Pero pagdating doon, di tinawag na, marami kami sa labas Tinawag yung pangalan ko, diretso ako sa loob. Naupo ako doon sa tabi niyang doktor, sa lamesa. Then, nakaupo ako, makita ko doon sa dingding, sa wall, mayroong chart, alphabet, nakalagay doon. Tapos may nakatayo na hawak din yung stick na tinuturong ganyan, ganon. So, yung una, kayang-kaya ko. Malalaki. Pangalawa, ganon din. Pero pangatlo, nag-rumble na siya sa paningin ko. Hindi ko na kayang basahin. Tapos nagsasalita yung doktor, ganyan. Tapos tinitingnan ko lang siya, na paghinuhan niya na hindi ko siya naintindihan, hindi ko siya naririnig. Then pagkatapos nakita ko na lang, yung papel ko, yung application ko, nilagay niya dun sa basurahan. nilagay niya sa basurahan. Sabi ko ganyan, hindi ako pumasok sa isang requirement, hindi ako nakapasok. Sabi ko, I failed. Sabi ko ganyan. Kakalungkot, pero dapat sundin yun ang requirement na nararapat sundin. Dito po sa atin, makikita po natin dito, yung requirement. Ano po? You must be born again. Kinakailangan ikay panganak na muli. Ang sabi diyan. Then, mayroon pang nagsasabi diyan, na ang tubig ay nagre-refer sa bahagi ng bautismo. Ayan. Bautismo. Ang bautismo po ay hindi nakakaligtas. Tandaan natin, Hindi ba? Isinasagawa natin yan pagsunod sa bahagi ng utos ng ating Panginoon Kristo. Sa bahagi ng bago siya umakyat, magsiyaw kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ang aking ebanghelyo, at pagkatapos bautismo niyo sila, turuan sila na sumunod sa akin. Utos yun ang ating Panginoon Kristo. Pangalawa, bahagi na kung saan palatandaan yung bahagi ng picture kung bakit kayo nilulubog, kung bakit kayo nililitaw, palatandaan na kasama ka sa pagpako kay Kristo at sa kanyang pagkabuhay. Now, kung bautismuhan ka, halimbawa, 1,000 mang bisis na itubog ka, pag-angat mo, basa ka lang. Yan lang magaganap sa buhay mo. Basa ka or mapulmon ka. Yan ang pero hindi ka maliligtas. Naalala niyo yung Luke chapter 22 at 23. Luke chapter 23, verse 42 to 43. Diba? Ano pong sabi dyan? At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus,
sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Kaganda ng sagot niya. Sabi niya, assuredly, I say to you, sabi niya, now, you'll be with me in paradise. Katiyakan. Katiyakan po yun. Ano po? Nasabagay. Pero hindi sinabi ng Panginoon, sorry. Dodoy, sorry ka. Kasi hindi ka nabautismuhan. Kulang. Pero nandun ang katiyakan sa kabila na hindi. Kasi ang kaligtasan, pananampalataya. By faith, ang kaligtasan. Na po? Now, bakit po kailangan natin na ipanganak na muli sa tubig at espiritu? You see? Ang sabi ng iba, ano yan ang born again kasi, ano lang yan, denominasyon. Ang born again kasi, ano lang yan, club, parang ganyan. Parang samahan, parang movement. See? Parang bahagi ng samahan ng mga religious people. Yan ang kanilang akala. Sabi nga ng isang pamangkin ko sa Australia, sabi niya ganyan, marami akong kaibigan born again. Gusto nila, isama nila ako maging born again din. Sabi niya, akala niya grupo lang. No? Hindi. Kapanganakang muli. Now, bakit kinakailangan, kuminsan, na kailangan natin talaga, requirement, you must be born again. Requirement yan. Kasi kung hindi ka makadating sa punto ng finish line ng pagiging kapanganakang muli, hindi ka makakapasok sa pag-ari ng Diyos. See? Yun ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo. Sabi ng Panginoon, tanong niya ng Nicodemo, pwede bang mangyari yun? Kung paano malaki ka na, matanda ka na, pwede ka bang pumasok uli sa tiyan ng iyong ina at muling ipanganak na muli? See? Literal. See? Now, ano pong sabi rito? John chapter 3 verse 6. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. See? At ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Okay? Kakalong ko. Yan sabi dyan, you must be born again. Now, balik po tayo sa creation. Para makita po natin, Okay. Sa Genesis, chapter 1, verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa mga ipapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki man o maliit. See? Ang tao ang ginawang hari sa sanglibutan para magdominion ng lahat ng nilikha ng Diyos. Nasa atin ang pangangasiwa. Na po? Yun. Sabi niya sa Genesis 2:7, pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong, at ito'y nagkaroon ng, sa English yan pero walang nakalagay sa Bible, tripartite, living being. Yan sa English. Ano po? Ano ibig sabihin? Tatlong bahagi. Ang tao binubuo ng tatlong bahagi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Tingnan natin. Naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, buong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tinatawag na tripart.
tripartite being. Nahati sa bahagi ng tatlo ang isang tao. No? Kaya kung titignan mo yung lahat ng nilikha rito, walang ganyan. Ikaw lang, merong ganyan. Ang iba, ano lang, katawan, buhay. Wala silang kaluluwa, walang espiritu. See? Now, ano ang pagkakaiba ng mga ito? See? Ano ang pagkakaiba ng mga ito? Yung katawan, alam natin, merong ayan, 5 senses. Ha? Di ba? Pangamoy, panlasa, pandinig. Sa akin, 4 na lang. Ano ba? 3? Tama, 4 na lang. Tapos ano pa? Sight. Mata. Tapos, touch. Yan ang ating 5. Na ating bahagi na kung saan ang pangangailangan natin, kailangan natin ng pagkain, water, kailangan natin ng shelter, kailangan natin ng clothing. Yan. See? Bilang tao, bilang katawan. Yan ang parte ng katawan. Na po? Now, yung soul, kaluluwa, ikaw. Ikaw yun. Yung karakter mo. Ha? Yung emotion mo, yung feeling mo and passions, no? Ito ang kaluluwa. See? Yung iyong mga bahagi na, anong tawag dyan? Thoughts, desires. Andyan yan. Now, ang spirit, ito yung iyong pinakatao. Inner man. Ha? Tawag dyan. Inner man. No? Discern. Yung discernment, di ba meron kanyan? Di ba? Ako malakas ang discernment ko. Malakas. Pagkaharap mo yung tao, alam mo eh. Kung Kristiyano o hindi. See? Nadidiscern mo. Alam mo yung mali, alam mo hindi. Meron po tayong ganun. Yan po yung spirit. Ito yung bahagi na nagbibigay, communicate sa Diyos. Spirito. Kaya makikita niyo, may mga taong walang Biblia, walang ano, kahit sa isang isla. Andyan sila. Wala sila nakikita, wala sila nakakausap. Pero alam nila, mayroong Diyos. Kung minsan sumasamba sila sa araw, minsan sumasamba sila sa... See? Kasi yun ang espiritu na nakikipag-ugnay. Mga bagay na inaakay sila para makipag-ugnay. Yun. Na po? Binubuo ka ng 3. Now, para makita po natin, balikan natin na Genesis chapter 3, verse 6 to 7. Okay? Pansinin nyo, ha? Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. Sight. Kita ninyo? Yung katawan. Body. Napakaganda yung kanyang sight. Then, at palagay niya ay masarap, kainin. Katawan yun. Ang bunga nito, naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaluluwa. Andyan, yung kaluluwa. Yun ang mga bahagi na kung saan makita natin, diyan pa lang ipinakikita na. Then, pumita siya ng bunga at kumain nito, binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Tuloy, 7. Nagkaroon na sila ng pagkaunawa matapos kumain noon, nila na lamang sila'y hubad. Ito na yung spiritual. Kaya kumuha sila ng mga daon ng igos at pinagtagitahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Yun na po yung spiritual. Nakita natin? Yung sabi ng Diyos, dalangin natin ang tao yung sa ating wangis ayon sa ating larawan. Lahat bang yun nangawala? Nahubad lahat. Nahubad yung walang hanggang buhay. Nahubad
Lahat ng kagandahan na ginawa sa atin, spiritual yon. Okay? Hindi sana tayo magkakaroon ng puting buhok. Hindi sana tayo magkakaroon ng pustisong ngipin. Hindi sana tayo magkakaroon ng anumang mga kasiraan. Walang tatanda. Pagka nanganak ang babae, para lang siya ng itlog. Wala siyang pagdaramdam. Okay? Sumpa yan ng kasalanan kaya ka nagdaramdam sa panganganak. Makikita mo yan sa John chapter 17 verse 16 to 17. Na may namamatay, merong nadidisgrasya. Bunga ng pagbagsak nila sa kasalanan. Okay? Now, then, pagkatapos nun, makita natin, nung ang tao bumagsak sa kasalanan, ang tao ay spiritually dead. Patay. Sa spiritual. Na po? Kaya nakakalungkot nga eh. Na po? Ang Diyos, ginawa niya ang tao, ang Diyos banal, ang tao banal. Ang Diyos eternal, ang tao subject sa everlasting life. See? Pero nung bumagsak ang tao, alam niyo yung trabaho ng Diablo? Pansin ninyo? Nung gusto niyang pantayan ng Diyos, nung una, ang sabi niya, gusto niya gumawa ng luklukan, katapat sa luklukan ng Diyos. No? Ibinaba siya ng Diyos. Pero pagbaba dito, nung wala na siya, yung nilikha ng Diyos naman, ang tinukso niya. Alam niya kasi na lahat ng pamamahala nasa kamay ng tao, no? Tinukso niya ito. Nung matukso niya, nahubaran ang tao sa lahat ng kagandahan, no? Ang Diablo, ang siya ng nangangasiwa nito. Nakukuha ninyo? Ang Diablo na nangangasiwa nito ng buong lahat ng Kaya nga sabi ng Biblia, 1:8:44, no? Ang Diablo ang inyong ama. Ne? Siya isang sinungaling, siya isang lahat ng kasamaan sa kanya. No po? So, siya na po ang nagiging taga-monitor ng lahat ng ito. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. See? Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. See? 1 John chapter 5, verse 19, alam nating tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. See? Siya nang may-ari nito. Dati sa atin, tayo makapangyarihan diyan. Pero napunta na sa Diablo. Now, tayo napunta sa atin, kapahamakan. Yan po yung napunta sa atin. Na po? Now, bakit kailangan natin ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu? Bakit napaka-importante, napakahalaga ng tubig? Na po? Hindi naman pala yung tubig sa unang kapanganakan, hindi naman pala yun sa bautismo. So, ano yung tubig na ito na kinakalang makita natin? Na po? What is water? Sa Ezekiel, makikita natin dyan, chapter 36, verse 25, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis, aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Mantsa, dumi, kasalanan. See? Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. Meron ba ditong tubig na dalisay sa atin? Ha? Dalisay, siguro yung iniinom natin. Pero hindi yan. No? Tinutukoy dyan para makita natin sa John chapter 15 verse 3. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. See, ito pala yung naglilinis. Yung salita ng Diyos. Nalagpasan natin yung verse 26. Espiritu. Yung kanina. Ha?
Dalawang tinukoy dyan kanina sa Ezekiel. Tubig, wiwisikan ko kayo ng tubig. Dalisay na tubig. Pangalawa, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Yung sa verse 27. Dalawa yun. Kaya makita natin, dalawa yung importante na kailangan natin sa kapanganak muli. Tubig na salita ng Diyos. Okay? Word of God. Ang sabi diyan, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Yung sinabi ko, sabi niya ganyan, salita ng Diyos yung tubig po diyan na naglilinis. Maalala nyo? Yung naghahaponan sila, Last Supper. Naghahaponan sila. Tumayo ang Panginoon pagkatapos tinanggal niya ang ibang garment sa kanyang katawan at pagkatapos saka siya kumuha ng tuwalya, itinali sa kanyang baywang, nagbuhos ng tubig sa palanggana at pagkatapos sinimulang linisin yung paa ng kanyang mga alagad. Una, ang tinutukoy po dyan, yung bahagi ng paglilingkuran, humbleness, humility. Ang tinutukoy dyan, ang tawag dyan ay, pagkatawag dito? Trait, servant leader, ang tawag dyan. Luke chapter 22, verse 27. Sino ba ang higit na nakatataas? Ang nakadulog sa hapag, kainan, o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Yung Panginoon yan mismo nagsasalita. Yan. Ipinakikita niya yung bahagi ng paglilingkod higit na mahalaga kahit na mababa sa iyo. Ano po? Yan po ang bahagi ng mensahe dyan. Ano po? Ang sabi dyan, servant leader. Na po? Kaya kung makikita ninyo, baging doon sa Philippians chapter 2, magkaroon din magkaroon din kayo, pumapasok yung kuyunin. Philippians chapter 2, verse 5, magkaroon din kayo na kaisipang tulad ng kay Kristo Jesus din naman. Yan. Nabagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkos sinubad niya, yun ang ano doon. At pagkatapos, sinubad niya at nag-anyong alipin. See? Kinuha niya yung pinakamababa. Yun po yung ibig sabihin noon. Una, yung kanyang paghuhugas. Pangalawa, na po, ang sabi diyan, yung bahagi ng paglilinis sa bahagi ng ating lakarin. Yung panahon noon, wala namang motor eh. Wala namang mga tricycle. Panahon noon, naglalakbay lang sila sa pamamagitan ng lakad. Paalahat, lakad. So, nadudumihan yung ating mga paa. No? Nalalakyan ng mga alikabok. Now, ang kahulugan nito, ang sanglibutan, polluted. Maraming pollution ang sanglibutan. Kinakailangan mo lagi kang may salita ng Diyos para sa bahagi ng iyong buhay na nakikibahagi sa sanglibutan ito na puno ng pollution. Okay? Kaya sabi ko nga, ang dami palang pastor dyan sa Congress. Ang dami palang, maging sa Senate, may mga pastor dyan. Okay? Sa Congress, ang daming pastor dyan. Okay? Pero nagkulang sila sa salita ng Diyos. Kailangan po ito, salita ng Diyos para ang buhay mo, makalakad ka ng maayos, malinis, lagi maganda ang iyong kaugnayan sa ating Panginoon. Ito po yung tinutukoy na tubig. Ano po? Ano sabi diyan? John 17:17. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Your word. Sanctify them. Ang sabi diyan. John 17:17.
Sanctify them by your truth. Your word is truth. See? Ephesians chapter 5, verse 26. Efesios 5:26. Ang sabi diyan sa sa English, sabi diyan, that he might sanctify and cleanse her with the washing by the word. With the washing by the word. No? Okay. Kung titingnan natin, sabi dito, na banalin mo sila sa pamamagitan ng paghugas ng iyong salita. Ephesians chapter 5, verse 26. Magkaiba po. Pagdating sa Tagalog yan, hinati nila ang translation. Naging dalawa, tubig at salita. Sa King James Version, hindi po, upang kaniyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. See? Okay rin siya, tubig na may salita. Yan po. See? Water by the word. Yan po ang diyan. So makikita po natin, na ang tubig dito tumutukoy po sa bahagi ng salita ng Diyos. Kinakailangan panganaka sa salita ng Diyos. See? Sa Espiritu, dalawa yan. Ano po? Now, balik po tayo, tingnan natin sa John chapter 4 para makita po nating maliwanag. Ano po? John chapter 4, pasimulan po natin sa verse 7. Mahaba kasi yan May isang Samaritanang dumating upang umigib at sinabi ni Jesus sa kanya, maaari bang makiinom? Yan. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako, bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. No? So, nagtaka ang babae. Bakit humingi sa kanya ang Panginoon Kristo ng inumin? Gayong hindi po nagkakausap, hindi kinakausap ng mga Hudyo. Yung mga Samaritano, mababa na uri ng pagkatao, yung kanilang trato sa mga Samaritano. Although, may dugong Hudyo yan. See? Sa atin, sino ba dito sa atin nung araw? Nung araw, nga mabuti nga ngayon, nakita natin, naitaas na natin yung ating mga tangay. Nung araw, napakababa sa tingin natin yan. No? Pero ngayon, halos pantay na sa atin. Ano na sila? Sibilisado na sila. Hindi katulad noon. See? Mamuhay lang sila, mangawil sila sa maghapon. No? Pagkatapos yan, bibili lang sila isang kainan lang, isang saingan. Maghapon, isang kainan lang yon. Tapos karamihan dyan, alak na. Ganon ang trabaho nila. Kaya makikita mo, palasing-lasing dyan sa bayan, palakad-lakad lang, pinagtatawanan lang sila. See? Ganon ang trato nitong mga Hudyo. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Gayong ikaw isang Hudyo. Mataas ang tingin nila, mababa naman ang tingin ng Hudyo sa mga Samaritano. Tapos humingi ito ng inumin. Sabi niya, bakit ka nakikipag-deal sa akin? Sabi niya ganyan. Then, verse 9, verse 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob gift ng Diyos, at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. You see? Iba na. Nakita na niya, humingi siya, introduction lang yun.
Introduction lang niya yon. Ngayon, sabi niya, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo ng tubig, baka ikaw humingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Okay. Next. Ano ba yan? Sa verse 13. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Yung sa balon. See? Kasi umupo ang ating Panginoon Kristo doon sa balon. Wala siyang panalok. Dumating sa Baritana para umigib. Kaya sinabi niya, pwede ba makiinom? See? Ngayon sabi niya, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ikaw ay Hudyo. No? Mataas ang tingin ng Hudyo sa kanilang sarili. Now, kung alam mo lang kung sino itong humingi sa iyo, baka ikaw ang humingi sa akin at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Okay? Yun na. Verse 13, sumagot si Jesus. Okay. 14, ngunit ang sinabang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, no? The truth, no? Ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. See? Salita yan ng Diyos. Bibigay ng buhay na walang hanggan. Ano pa, kapatid, ang sumunod? Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na yan upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli. Kasi, humihingi siya, pero nasa isip niya, literal pa rin. No? Na mayroong parang magic lang yung tubig na bibigay sa kanya. Okay? Tuloy natin. Verse 16. Ito, unawain ninyo sa verse 16. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Okay? Yan. Okay? Another. Meron pa? Wala na. Verse 17. Tuloy mo nga. Para makita natin. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti. Ang pagkakasabi mo, wala akong asawa. Okay? Tuloy. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, dito'y sinasabi mo ang katotohanan. Nakita nyo? Asan ang tubig doon? Nakita nyo? Humingi ang tubig. Ano sa palagay nyo? Binigay ng Panginoon o hindi? Ay, hindi nyo nakita. Ha? Hindi nyo nakita yung tubig. Sabi ng Panginoon, umuwi ka. Kunin mo yung iyong asawa. See? Sabi ng baba, wala po akong asawa. Tama! Wala kang asawa. Dahil nagkaroon ka ng 5 asawa, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Nakita ninyo? Yung katotohanan ng buhay ng babae, ipinakita ng Panginoon Kristo yung katotohanan na namumuhay ang babae sa kasalanan. Nakukuha ninyo? Yung kanyang salita. Hiningi, babae, bigyan mo ako ng tubig na ito. Ibinigay ng Panginoon yung tubig na yun, yung kanyang katotohanan ng kanyang salita. Hinukay niya yung buhay ng babae na nabubuhay sa kasalanan. Nakukuha ba ninyo? Ay, nakukuha natin? Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinasabi mo ang katotohanan. See? Hinukay ng Panginoon. Yung ipinamumuhay ng kasalanan na kasalanan ng babae na hindi niya alam. See? Kaya nung makakita ito, pansinin nyo, kung itutuloy natin yan, makita nyo, iniwan ng babae yung kanyang banga. Na? Iniwanan niya. Mahalaga yun eh. Naglalakbay siya ng malayo. Isinusuong sa ulo yung jar. Pagkatapos iniwanan niya. Pagkatapos pagdating niya roon sa maraming tao na sa sambayanan, sabi niya, hali kayo, tignan niyo rito, may isang tao rito, may isang lalaki rito na nagsabi sa akin
ng lahat-lahat sa aking buhay. See? Nakita na niya, nahukay na yung bahagi ng kanyang kasalanan. Nalaman na niya yung mga bahagi ng kanyang ginagawa. Yun po yung tubig, yung salita ng Diyos. Pagkatapos nun, marami na nagsilabas na mga kalalakihan. Verse 42 to 43. Andiyan yan, to 44. Yan. At sinabi nila sa babae, ngayon nagsisimpalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig. See? At nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Ang kanyang salita, ang tinutukoy na tubig. Hindi po literal na tubig, hindi bautismo, hindi yung kapanganakan. The Word of God. Salita ng Diyos. Now, kita po natin. Kaya makita, yan, ang tawag sa atin yan, ano ba ang ano natin ngayon? Problema natin ngayon? Yung flood control. Di ba? Flood control. Yung bubaha. Tapos binaha na yung katotohanan, pati yung mga nandun sa Samaria. See? Marami ang nanampalataya. At pagkatapos hiniling pa nila na kung pwedeng mag-stay ang ating Panginoon Kristo doon sa kanila. At nag-stay ang ating Panginoon Kristo ng 2 araw pa. At marami pa ang nanampalataya dahil sa salita ng Diyos. Yan po ang bahagi ng tubig. Kinakailangan ikay may panganak sa tubig at espiritu at alam na natin na once na sinampalataya natin ang Panginoon Kristo, isa na yan. Ang authority, pinanganak ka sa tubig at espiritu. Ano ba yung tubig? Ano ba salita ng Diyos? Sa Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay. See? Matalas pa kisa sa tabak. Yan. Buhay. Mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan, buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang tubig. Tinutukoy sa Biblia. Ang salita ng Diyos, sa John chapter 4, verse 10, the Word of God, buhay na salita ng Diyos, buhay na tubig. Ano? Sa Matthew chapter 4, verse 4, ang salita ng Diyos, spiritual na pagkain. No? Anong sabi ng Panginoon sa Diablo? Man shall not live by bread alone, but by every word of God that cometh out into his mouth. See? Salita ng Diyos yun. Pagkain. Marami pong nadadala. Psalms 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet. Ilaw naman yan. Ha? And a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at tanglaw sa aking lalakaran. See? Yan. John chapter 6, verse 68, ang salita ng Diyos ay pangwalang hanggan. Buhay na walang hanggan. Life everlasting. And yan. Sumagot si Simon, Pedro, Panginoon, kanina pa po kami pupunta na sa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan po. Now, sa John 1:1, in the beginning, and the Word, no? Ano ba yun? John 1:1, and the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is Christ. See? Yan po. Kaya nga pag tinanggap mo yung John 1:12, ayun na. Pinanganak ka na sa tubig. Katotohanan salita ng Diyos. Di ba? Pag sinabi mo, 1 Corinthians chapter 15, siya ang laman ng salita ng Diyos. Siya ang laman ng katotohanan. See? Yung kanyang pagkamatay, pagkabuhay, na maguli. Yun ang laman doon. Siya.
Kaya Romans chapter 1, verse 16 to 17, pamamagitan ng Ebanghelyo, na po, siyang laman ng Ebanghelyo. Yung kanyang salita, naroon po yung buhay. Na po? Then, Ephesians chapter 1, verse 13, ito ang pinaka, in Him, ang sabi diyan, you also trusted after heard the word of truth, the gospel of your salvation. Then, tinatakang ka ng Holy Spirit. Siya mismo. Pinanganak ka sa tubig at Espiritu. Tanda po natin, yung tubig po dyan, tumatalakay sa katotohanan ng salita ng Diyos. At yung Espiritu mismo, ang pagkakaroon mo ng kaugnayan sa ating Panginoon sa Kristo. Take over ang bahagi ng Holy Spirit sa atin. See? Makakarinig kayo, iba-iba mga interpretasyon po dyan. Na po? Pero dalhin po nyo sa katotohanan. Marami po nagpapahayag niyan, iba-ibang interpretasyon. Iba-ibang paniniwala. Pero wag nyo ilalayo sa katotohanan. Sa kanila, marami dyan, iba pinanganak sa tubig. Tubig sa laman. Ang iba, bautismo. Kaya ang iba naniniwala, bautismo makakaligtas. Hindi yan. Hindi bautismo tinutukoy po dyan. Salita ng Diyos na katotohanan. Ano sabi niya? 1 Peter chapter 1 verse 23. Muli kayong isinilang. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay na pakailanman. See? Yan po. Diyan tayo pinanganak na muli. Binhing hindi nasisira yung salita ng Diyos. Ano po? Yan tayo. Kaya born again, ang tawag po diyan. Now, na minamahal, sabi ko nga wala na po yung basyo na. Yung manger, no? Yung sabsaban. Basyo na rin yung cross. Basyo na rin yung libingan. So, huwag natin pahintulutan ang buhay natin maging basyo. Ano po? Sa bahagi ng katotohanan. Punuin po natin ang ating mga buhay sa bahagi ng mga katotohanan pong ito. Ngayon, New Year, okay? Pag nasa atin ang Panginoon, ano sabi ng 2 Corinthians 5:17? If anyone be in Christ, he is a new creature. Lahat ng bagay nagsilipas na. Narito ang lahat ay pawang bago. See? Ito po yung totoong bago. Ano po? Kakaroon ka lang pagbabago pag nagkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Yun po yung tunay na bago. Ano po? Kahit saan ka mapunta, ihalo ka man sa marami, yun pa rin, ikaw pa rin talaga. Kasama mo ang Panginoon. No? Hindi ka nadadala sa pauso-uso. Kung anong uso, yun ka. Hindi. Kung ano tayo, yun talaga makikita sa atin. Ang Panginoon. Okay? Muli, Happy New Year sa bawat isa. At bago ako magtapos, tinatawagan ko muli yung may mga kaarawan. Nawala na yung listahan ko. Hindi ko na alam kung saan napunta. Okay?